Keep safe everyone, no? Ah, Paalala ko lang po, tayo po ay may bagyo pa rin at patuloy pa rin yung pag-ulan. Medyo hindi na gano'n kalakas. No, pero bago lahat, please subscribe po muna kayo dito sa aking channel, Kuya Janitor TV. Okay? Like yun na, share at hit yun na yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa ko dito. Pero ngayon, hindi muna ola. No? Hindi tayo gagawa ng video about sa ola. Mamayang gabi na lang. Kasi may nire-research ako about do sa mga illegal na activities na ginagawa nila. Nag-aaralan ko kasi siya. Ayokong maggawa ng video na hindi ko alam kung ano yung article ng batas na nilalabag nila para maipaliwanag ko sa inyo. Pero mamayang gabi ko na siguro gawin yon, o kaya i-upload. Pero sa ngayon, i-update ko kayo kung bakit nga dapat tayo ngayon ay mag-ingat dahil nga may bagyo tayo, may habagat na pinagsama at ang karamihan sa Kalakhang, Maynila ay nilubog sa baha. At bukod doon pati mga karating lugar dito sa ating sa karating lugar ng NCR at Metro Manila na halos talaga dito nga sa amin, no. Ingat kayo, no. Adyanin natin diyan na maaring nasalanta rin ng bagyo at ng baha. Dito sa bahay kahapon. Hindi na ako pumasok kasi nga malakas din yung tulo ng mga kisame namin dito. Hindi na ako nag-try na pumasok kasi alam ko naman na baha dito talaga once na umulan ng malakas. Lalo din sa may palengke namin, sa may toll gate sa Paso de Blas. Talagang nilulubog sa bahayan. Pakita ko sa inyo yung mga pictures na kung saan nilubog talaga. Ito. Dito rin sa lugar namin sa may labasan lang, may lubog na baha dyan. Halos hanggang dito yata yung nilubog niya pag silip ko. Pagdaan ko na kahapon, lumabas ako. Bumili sa ulam namin ng tanghalian. Hanggang dito yung baha. Pero dun yung sa kabila, hindi yung malapit lang dito sa amin. Paglabas lang, sa may kabilang piece. Sabi ko, so buti nga di ako pumasok kasi nakita ko sa videos na yung pinasa doon sa asawa ko sa GC nila hanggang tuhod yung baha doon sa aming kumpanya pinapasukan. Kaya tama yung decision ko, hindi na muna lumabas ang bahay, hindi para hindi magtrabaho, hindi para umiwas, para safe tayo, no. Ito nga pakita ko sa inyo dito sa Paso de Blas na branch ng Chowking na kung saan yung sa BGC Paso de Blas nung kailan lang halos dito kami lagi kumakain ng asawa ko. Talagang hanggang dibdib to. Pakita ko sa inyo. Yan. Yung lalim niya, pag bumaba ka dyan, pataas talaga yan. Talagang as in, mataas pa yung hagdanan yan. Nga ngayon ginawa ng swimming pool ng mga kabataan, ng mga naliligo. Yan, pakita ko sa inyo, di ba? Ganyan kalakas yung ginawa na mga baha dito sa Metro Manila. Dito lalo dito sa Valenzuela, pati rin sa ibang lugar. Pati nga yung pamilya ko sa Caloocan, medyo binaharin daw sila. Nag-chat sa akin ng kapatid ko. Ayun, nakakalungkot lang, no. Meron din akong kaibigan na kasama sa trabaho na hindi rin maganda yung naging katayuan kahapon. Talagang nag-alala rin ako kasi close ko rin yun, nakabiruan ko yun. Nilubog sila ng baha. Ang labot sila hanggang bubong ng bahay nila. Doon sila nag-stay ng halos ilang oras. Simula ng umaga, nagpo-post na yung kaibigan ko. Kaya pati ako, siyempre, kaibigan ko yan. Ayoko na may mangyari masama. Update kami ng mga posts na mga sinishare niya para ma-update din ng aming local government na maligtas sila kasi may bata doon, 4 years old, something ganon. Nasa bubong sila mula umaga pa, alas 7 ng umaga. Kasi tuloy-tuloy sobrang lakas ng ulan, di po ba? Kung kayo makatiga rito sa NCR tsaka ibang karating lugar, naramdaman nyo siguro yung bugso ng ulan. Yan, yung choking na yan, talagang lubog yan dito sa Paso de Blas. Then wait lang. Okay. Ba't puro Paso de Blas to? Ayun. Ito yung sa BGC terminal dito sa may bus and jeep terminal yan, kung saan nilubog din sa bus. Siguro hanggang Bewang to, tansya ko lang, no? Kasi dito kami madalas, siyempre pag pupunta kami ng Caloocan, nagbabas kami pa Monumento. Yan. Nilubog din talaga sila. Ito yung NLEX naman. Yung NLEX talaga nilubog na noong umaga, yung mismong daan na lang ng palengke, tsaka yung katabi niya na NLEX na medyo lumubog. Hanggang dumating yung alas 10 yata, halos buong NLEX na. Talagang cannot pass by. Kahit anong vehicle, kahit anong truck, something, talagang hininto na. Talagang hindi na tumuloy dahil sobrang taas ng tubig dyan sa NLEX na yan. Ganyan katindi pag nagbaha rito sa Valenzuela kapag ganitong mga panahon na sobrang lakas ng ulan, ng bagyo. Yan, ito yung sa toll gate, yung sa tumutuloy kami punta sa kabilang
part ng NX. Yan, dito to. Manggagaling kami dito sa kabila na yan, tapos papunta doon sa karatig na na tawid. Yan. So kaya nga sabi ko, hindi ko ma-explain, no? Kasi yung hindi ko pwede siyang i-compare sa Ondoy tsaka doon sa Habagat. Hindi ko magsabing ganun na pwede, kasi si Ondoy naranasan ko that time. Nasa trabaho pa ako dito sa may Tayuman, sa may Abad Santos Hospital sa may Maynila. Pa ako ng boy ng isang botika. Tapos nung nag-Ondoy, sobrang lakas ng tubig. Talagang hanggang bewang na yung inabot nung pinauwi kami. Tapos pagdating ko sa bahay, yung bahay namin wala na. As in talagang lubog na hanggang kisame. Kasi yung bahay namin katabing sapa. Tapos doon kami, kalibil namin yung sapa doon sa bahay namin. Kaya pagdating ko, wala rin ako mapahingahan. Kaya medyo naalala ko yung mga experience ko. Pero ito, mas tingin ko, no, hindi ko i-compare, pero mas matindi ito ngayon. Kasi nagkataon lang ngayon dito kasi sa bahay, sa third floor kami. Kaya hindi kami inabot ng bahay, syempre. Pero dito naman sa lugar namin, dito sa phase 1 na to, hindi naman inabot. Ang inabot phase 2 tsaka phase 3 sa lugar namin. Matindi tong na to, tong bagyo, si Karina, no. Ay, pakita ko rin sa inyo yung kabilang side ng BGC terminal ng bus stop tsaka jeep. Matindi to, malakas, maghapon talaga bugso. Kaya siguro kung doon pa rin kami nakatira sa may Caloocan, malamang wala rin kaming bahay ngayon. So malamang sa evacuation din kami nakatira, totoo. Kaya ingat kayo ng mga kadyani kapag may mga ganitong klase ng mga bagyo. Ayan, pakita ko rin sa inyo yung ibang side ng BGC. Pag ganito may mga side na na nangyayari, it's better to umalis na lang sa bahay. So buti nang yung gano'n, mag-evacuate na lang. Kunin yung mahalagang gamit, kunin yung mga importante, yung mga alaga nyong hayop, dalhin nyo rin, kawawa naman yung mga yan. Yung iba na iiwan sa bahay, nakatali pa, iba nakakulong, pinabayaan na. Lagi nyo isipin kapag may mga bagyo o sako ng ganito, it's better to yung mag-evacuate na lang. Kasi mahirap yung magkakaroon pa tayo ng mas malaking problema kapag lumaki pa ng husto yung mga baha, yung mga ganyang klase ng sakuna. Ayan, tignan nyo yung Valenzuela Gateway Complex at NLEX sa Paso de Blas. Ayan, lubog na sa baha yung kahapon. Na-update ko lang kayo para makita nyo. Kasi kung hindi kayo taga Valenzuela, para ma-share ko naman sa inyo yung nangyayari dito sa amin, sa lugar namin. Sana safe kayo. Sana wala rin kayong dinadanas. Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap na ganito na babahain ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, mababasa yung mga gamit mo, yung mga importante na biglaan. Kasi nga umaga pa lang, alas 4, umuulan na. Kaya sabi ko, hindi na ako papasok. Alam ko na yung mangyayari. Malamang babahain na talaga. Sobrang lakas ng ulan ng alas 8, 7, sa something 4 o'clock nagsimula na yung ulan. Tuloy-tuloy na yon hanggang tanghali na. Kaya yan ang nangyari sa Valenzuela at sa ibang karatig lugar sa Maynila, Caloocan, Nabotas, Malabon. Lalo na yung sa may part ng BB, sigurado binahaan niyang gusto nyo. Kaya sana naging safe yung mga kaibigan na kayo rin, sana maging safe kayo, no. Ito lang muna tayo, nag-react lang tayo, nag-update lang tayo sa bagyo. Ngayon may bagyo pa rin naman, pero hindi na yung katulad kahapon na malakas ang ulan. Ngayon more on hangin, medyo bumubugso-bugso yung hangin kanya dito sa amin. Talagang bugso yung lakas. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung pero papasok na ako ngayon kasi pag ganito wala naman masyadong ulan, pumapasok talaga ako. Pero yung kahapon talagang hindi mo ko makapasok, alam ko na yung mangyayari kasi babahain talaga. Kasi malapit na kami sa trabaho ko, pero I doubt na papasok ako kasi nga alam ko lulubugin sa baha hanggang tuhod. Tama yung hinala ko, nilubog nga sa baha, baka mautusan pa ako. So yun na mga kadyan, update ko lang kayo sa bagyong Karina na super typhoon na ngayon at yung nangyaring mga pagbaha kahapon sa Kalakhang, Maynila, sa karatig lugar. So yun mga kadyan, please subscribe ko, like, share, hit nyo na yung notification bell dito sa ating channel, Janitor TV.